Nagkaroon ng bagong pag-asa si Lorena nang tuluyan lumantad si Mang Dolpo at nagpa siyang tumayo bilang saksi niya sa korte. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng liwanag sa madilim na landas na matagal nang tinatahak ni Lorena. Dahil dito, hindi may tago ni Tristan ang kanyang tuwa at pananabik. Sa wakas, makakamit na rin ng kanyang ate ang hustisyang matagal nilang ipinaglalaban. Sa kabilang banda, nakaramdam din ng kaunting ginhawa si Wilfred nang mabalitaan niyang may isang tao na handang tumestigo para kay Lorena. Naisip niya, marahil ay totoo nga ang sinasabi nito, na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng asawa niyang si Joy. Ngunit hindi pa rin mapakali si Wilfred dahil naroon si Ronnie. Laging handang maghasik ng duda. Pilit niyang kinukumbinsi si Wilfred na huwag magtiwala kay Mang Dolpo. Sinasabi pang kay na hinala ang bago nitong paglutang matapos ang napakahabang panahon. Dagdag pa niya, baka raw pinaghahandaan lamang nito ang kanyang mga sasabihin. Ngunit mariing tinanggi ni Wilfred ang mga paratang ni Ronnie. Buo ang tiwala niya na hindi magsisinungaling si Mang Dolpo at alam niyang kaya nitong tumayo ng matapat sa harap ng korte. Sa sumunod na pagdinig, nagsalita na si Mang Dolpo. Buong tapang niyang inilahad ang kanyang nasaksihan at mariing iginiit na hindi si Lorena ang pumatay kay Joy. Subalit mabilis na gumanti ang kabilang kampo. Ipinakita nila ang medical record ni Mang Dolpo na nagsasabing malabo ang kanyang paningin at dito nila sinubukang siraan ang kanyang kredibilidad bilang saksi. Hindi lang iyon, inakusahan pa nila na binayaran lamang siya upang magsalita pabor kay Lorena. Hindi naman nagpatalo si Mang Dolpo. Buwang loob niyang sinabi na totoo ngang tinanggap niya ang pera pero hindi mula kay Lorena, kundi mula kay Gian, kapalit ng kanyang pananahimik. Agad naman itong itinanggi ng kampo ni Ronnie at sinabing gawa-gawa lamang iyon. Ngunit hindi na sila nakaporma nang ilabas ni Mang Dolpo ang video na palihim na kinunan ng kanyang anak. Dito malinaw na makikitang inaabot ni Gian ang suhol. Gulat at takot ang bumalot kay Ronnie. Nalantad ang tunay niyang plano, ang pagbili ng katahimikan ni Mang Dolpo para tuluyang madiin si Lorena. Ngunit naisahan sila ng matanda. Tanggapin man niya ang pera, hindi niya naman ipagkakanulo ang kanyang konsensya at ang pangako niya kay Lorena. Dahil dito ay inimbestigahan agad ng mga otoridad si Gian at sa takot na baka madamay pa ay napilitan itong umamin. Inilahad niya na si Ronnie ang utak ng lahat. Mula sa panunuhol hanggang sa mga kasinungalingan na itinahi upang mapagtakpan ng totoong salarin. Ang mga revelasyong ito ang naging mitya ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanilang kampo. Hindi nagtagal, lumitaw din ang pangalan ni Dennis at maging ang pinagkakatiwalaan ni Wilfred na si Atty. De la Cruz bilang mga kasabwat sa krimen at sa pagpatay nila kay Joy. Sa huli, labis na pagsisisi ang naramdaman ni Wilfred at Amber. Napagtanto nilang mali ang kanilang ginawa nang husgahan agad nila si Lorena at naniwala sa mga kasinungalingan ni Ronnie kahit hindi pa tapos ang paglilitis. Samantala, sina Ronnie, Dennis at Atty. De la Cruz ay haharap sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Sila'y makukulong at pagbabayaran ng patong-patong na kaso laban sa kanila. Sa iyong palagay, tama lang ba ang ginawa ni Mang Dolpo na palihim na i-video ang aktwal na panunuhol ni Gian upang magamit na ebidensya sa korte? Kung ang iyong sagot ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga salubin na suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.